Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko tagapakinig. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa paglalakbay sa isang panibagong kwento ng buhay. Ihanda na ang inyong mga tasa ng kape at hayaang ang ating imahinasyon ang magdala sa atin sa isang lugar kung saan ang puso ang laging nasusunod. Sabi nila, sa mundong puno ng patakaran, ang pagsunod ang pinakamadaling landas. Pero paano kung ang isang desisyon na suwayin ang utos para lamang pakinggan ang tibok ng puso, ang siyang magbubukas ng pinto patungo sa isang kapalaran na hindi mo inaasahan? Tanggal ka na. Ang apat na salitang iyon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Eliana. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga customer sa loob ng McDonald's, ang tunog ng pinipritong French fries, ang nagmamadaling utos ng mga crew, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang matinis at walang emosyong boses ng kanilang area manager, si Ms. Rina Castro. At ang malamig na pakiramdam ng sahig na tila gumuguhit paakyat sa kanyang mga paa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa mukha ni Ms. Rina. Ang perpektong pagkakakilay nito, ang mapupulang labi, ang mga matang walang mababakas na anumang awa. 10 minuto lang ang nakalipas, normal pa ang lahat. Nasa gitna si Eli ng kanyang gabi-gabing routine. Punasan ang mga mesa, i-check ang basurahan, at ngitian ang bawat customer na papasok kahit papagod na ang kanyang buong katawan. 10:00 na ng gabi, 1 oras na lang at makakauwi na rin siya. Uwi sa kanyang nanay na nag-aabang at sa listahan ng mga bayarin na tila walang katapusan. Ellie, tawag ka ni nanay. Bulong ng kanyang kapatid na si Baste sa telepono kanina lang. Paubos na raw yung gamot niya sa high blood. Pumikit siya ng mariin. Isa na namang gastusin. Kailangan niyang mag-ipon. Kailangan niyang magtrabaho ng doble. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa counter. Isang matandang lalaki, baluktot na ang likod, suot ang isang kupasing polo at luma-lumang tsinelas. Nanginginig ang mga kamay nito habang nakatingin sa menu board, ang mga matay puno ng pagkalito at gutom. "Anong sayo, Lolo?" Malambing na tanong ni Ellie. Nginitian ng matanda. "Ineng, magkano ba yung manok?" Hirap na tanong nito. Ang boses ay garalgal. 99 pesos po. "Lolo, may kasama na pong kaninjun." Nakita ni Eli kung paano dahan-dahang binuksan ng matanda ang kanyang palad. Ilang pirasong barya lang ang laman. "Hindi aabot." "Sige, Ineng, at salamat na lang," sabi nito at malungkot na tumalikod. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Ellie. Nakita niya sa matanda ang anino ng kanyang yumaong ama. Ang pagod, ang hiya, ang gutom. Hindi na siya nag-isip. "Lolo, sandali po." Mabilis niyang kinuha ang sarili niyang pitaka mula sa kanyang locker. Mayroon siyang 100 piso doon. Huling pera na niya iyon para sa pamasahe bukas. Bahala na, maglalakad na lang siya. "Isang chicken McDo with rice. Large," sabi niya sa kahera. Inabot niya ang sarili niyang pera. Nang iabot niya ang tray na may mainit na pagkain sa matanda, ang ngiti at luha sa mga mata ni Lolo Ben ang naging kabayaran sa lahat. "Salamat, Ineng. Pagpalain ka ng Diyos," sabi nito bago naupo sa isang sulok para kumain. Nakatayo si Eli sa di kalayuan. Pinapanood ang matanda na kumain ng may labis na gana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, gumaan ang kanyang pakiramdam. Gumaan ang pagod. Gumaan ang mga problema. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho. "Reyes, office ko ngayon din." At doon na nagsimula ang lahat. Sa loob ng maliit na opisina, ipinakita sa kanya ni Rina ang CCTV footage. Malinaw na malinaw ang pag-abot niya ng pera mula sa sariling pitaka. Alam mo ang rules, Eliana.
Bawal na bawal mag-abono para sa customer. It opens the company to liability. Malamig na sabi ni Rina. Ma'am, naawa lang po ako. Gutom na gutom po yung matanda. Katwiran ni Ellie, nanginginig ang boses. Awa? Tumawa si Rina ng mapakla. Ang awa, hindi nagpapatakbo ng negosyo. Ang awa, hindi nagbabayad ng bills. Ang ginawa mo ay isang malinaw na paglabag. Paano kung nalason yung matanda? Paano kung may mangyari sa kanya? The company will be blamed. At sino ang nag-initiate? Ikaw. Pero, Ma'am Rina, pera ko po ang ginamit ko. Hindi yan ang punto! Sigaw ni Rina, ang mga matay nag-aapoy. Ang punto ay sumuway ka sa patakaran. You are a liability. A risk I am not willing to take. At doon na bumagsak ang hatol. Tanggal ka na. Ngayon, heto siya, nakatayo sa gitna ng sahig, hawak ang isang maliit na karton na naglalaman ng kanyang mga gamit, isang picture frame kasama ang kanyang pamilya, isang baso na may nakasulat na World's Best Ate, at ilang piraso ng candy. Pinagtitinginan siya ng kanyang mga katrabaho. Ang iba'y may awa sa kanilang mga mata. Ang iba'y tila natutuwa. Ang iba'y umiiwas ng tingin. Ayaw madamay. Iwan mo ang ID mo sa guard. Utos ni Rina, bago siya tinalikuran na parang isang basahan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ellie. Tumango na lang siya at dahan-dahang naglakad palabas. Kasabay ng pagpatak ng malakas na ulan, ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa kaysa sa kulimlim na langit. Paano na ang gamot ni nanay? Paano na ang pag-aaral ni Baste? Paano na siya? Sumilong siya sa isang waiting shed, basang-basa at nanginginig sa ginaw at sa takot. Ang mga sasakyan ay dumadaan, ang kanilang mga ilaw ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit para sa kanya, ang buong mundo ay nagdilim. Wala na. Tapos na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang nakakasilaw na ilaw ang huminto sa kanyang tapat. Isang makintab na itim na kotse. Isang modelong sa mga pelikula niya lang nakikita. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa passenger side. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakatingin sa kanya mula sa loob. Ang mukha nito ay seryoso, ang mga mata ay matalim at tila nakikita ang kaluluwa niya. Miss Reyes, sabi ng lalaki. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Get in the car. We need to talk. Nasa loob ng kotse si Marco de la Cruz, pero hindi niya nararamdaman ang lamig ng aircon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kabog ng kanyang dibdib habang pinapanood ang babae sa labas ng waiting shed si Eliana Reyes. Basang-basa, nanginginig, mukhang pasa ng buong mundo. Isang oras na niya itong sinusundan. Mula nang makita niya sa CCTV kung paano ito ipahiya at palayasin ni Rina Castro. Isang oras na siyang nagtatalo sa sarili niya. Umalis ka na, Marco. Huwag ka nang makialam. Isa lang siyang empleyado. Pero hindi niya magawa. Dahil ang empleyadong iyon ang nag-iisang tao na nagpakita ng kabutihan sa kanyang ama sa araw na iyon. Ang ama niyang naligaw na naman. Nalimutan kung sino siya at kung nasaan siya. Kaya't ibinaba niya ang bintana. Miss Reyes, get in the car. We need to talk. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Eli habang sumasakay ito sa kotse. Dahan-dahan, na parang isang pusang takot masaktan. Umupo ito sa gilid. Halos hindi humihinga. Yakap-yakap ang basang karton. Ang tubig mula sa damit nito ay tumutulo sa mamahaling leather seat. Pero wala siyang pakialam. Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Ellie. Hindi agad sumagot si Marco. Nagmaneho siya palayo sa waiting shed, humahanap ng mas tahimik na lugar. Huminto siya sa isang gilid ng daan na natatanglawan ng ilaw poste. My name is Marco de la Cruz. Panimula niya, ang boses ay kalmado. I own this franchise. Among others,
Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Ellie. Ang takot ay napalitan ng pagkalito. Kayo po ang may-ari. Ibig sabihin, pasensya na po. Tatanggapin ko na lang po na tanggal na ako. The old man, pagputol ni Marco. The one you gave food to. That's my father, Benjamin de la Cruz. Isang mabilis na paghinga ang kumawala kay Ellie. Ang tatay niyo po? Tumango si Marco. He has Alzheimer's. Minsan, nakakatakas siya sa bahay at naliligaw. Ngayong gabi, hinanap namin siya ng ilang oras. Nakita namin siya sa branch. Kumakain ng manok na binigay mo. Hindi nagsalita si Ellie. Nakikinig lang. I reviewed the security footage, Miss Reyes. Pagpapatuloy ni Marco, tinititigan ito ng diretso sa mata. I saw everything. I saw you take money from your own wallet. I saw the kindness in your eyes. And, huminto siya sandali, ang panga ay nagtiim. I also saw how Rina Castro treated you, how she stripped you of your dignity in front of everyone. Isang alaala ang mabilis na dumaan sa isip ni Marco, isang ibang babae, sa isang ibang opisina. Maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang dating kasosyo at kasintahan. It's just business, Marco. Sabi nito sa kanya, matapos siyang lokohin at pagnakawan ng milyon-milyon. Simula noon, ipinangako niya sa sarili na ang negosyo ay negosyo. Walang puwang ang puso. Walang puwang ang tiwala. Pero ngayong gabi, sa harap ng babaeng ito na isinakripisyo ang huling pera niya para sa isang estranghero, parang gumuho ang pader na matagal na niyang itinayo. I am tired of managers who only know how to follow rules, sabi ni Marco. Ang boses ay may bahid ng pagod at pagkadismaya. I am tired of a system that punishes compassion. My company is bleeding, not because of money, but because it's losing its soul. It's losing its heart. Huminga siya ng malalim, bago binitiwan ang mga salitang babago sa buhay nilang dalawa. I'm not here to give you your job back, Eliana. I'm here to offer you a new one. I want you to be the new general manager of that branch. Katahimikan. Tanging ang tunog lang ng ulan at ng wiper ng kotse ang maririnig. Si Ellie ay nakatitig lang sa kanya, hindi makapaniwala. Para siyang nakakita ng multo. Po, you heard me, General Manager. Pero, Sir, hindi ko po kaya yon. Halos pabulong na sabi ni Ellie, umiiling. Isa lang po akong service crew. Hanggang high school lang po ang natapos ko. Wala po akong alam sa pamamalakad. You have something my other managers don't. Giit ni Marco. You have integrity. You have a heart. The rest, I can teach you. Hindi po. Hindi po talaga. Bakit mo binigyan ng pagkain ng tatay ko, Eliana? Tanong ni Marco. Natigilan si Eli. Dahil gutom po siya. At naawa po ako. Exactly, sabi ni Marco. That's leadership. Seeing a problem and solving it with compassion. I don't need another manager who just knows the rules. I've had plenty of those. I need a leader. I need someone with a heart. Hindi pa rin makapaniwala si Ellie. Ito ay isang panaginip o isang masamang biro. Ihahatid na kita, sabi ni Marco, at pinaandar na muli ang kotse. Nang makarating sila sa maliit na eskinita kung saan nakatira si Ellie, nakita ni Marco ang hirap ng buhay nito, ang dikit-dikit na mga bahay, ang madilim na daan. This was a world away from his own. Lalo siyang naging determinado sa kanyang desisyon. Bago bumaba si Ellie, iniabot ni Marco ang isang folder. That's a contract. Basahin mo. The salary is there. Think about it. Call me tomorrow with your decision. Bumaba si Ellie sa kotse na parang wala sa sarili. Dala-dala ang karton at ang folder na naglalaman ng isang imposibleng alok. Pumasok siya sa kanilang maliit na bahay. Naabutan niya ang kanyang ina, mahimbing na natutulog sa isang lumang sopa.
Sa tabi nito ay ang bote ng gamot nito na halos wala ng laman. Umupo si Ellie sa sahig sa tabi ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang mga numero na nakasulat doon bilang sahod ay sapat na para bumili ng gamot, magpaaral kay Baste at magbigay sa kanila ng mas komportableng buhay. Ang takot ay naroon pa rin. Ang pag-aalinlangan. Ngunit nang tiningnan niya muli ang natutulog na mukha ng kanyang ina, ang lahat ng takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay pero buo ang loob. Hinanap niya ang numero sa calling card na kasama ng kontrata. Nagring ito ng isang beses bago sinagot. "Hello?" Sabi ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Eliana. "Sir Marco." Si Eli po ito. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Isang pag-aantay. "Tinatanggap ko po." Ang salamin ay hindi nagsisinungaling at ang babaeng nakatitig pabalik kay Eliana mula sa salamin ng banyo ay isang estranghera. Suot ang bago at medyo matigas pa na uniforme ng manager. Puting-puti at plansadong-plansado. Sa dibdib nito ay may nakasulat na pangalan sa isang maliit na nameplate. Eliana Reyes, General Manager. Napabuntong hininga si Eli. Parang kasuotan ito sa isang dula. Isang costume na hindi para sa kanya. Sanay siya sa luma niyang uniforme. Sa tela na malambot na dahil sa daan-daang beses na paglaba. Sa amoy ng French fries na nanunuot dito. Ito ay bago. Banyaga. Malamig. Huminga siya ng malalim. Para kay nanay. Para kay Baste. Inayos niya ang kanyang buhok, pinilit ngumiti, at lumabas ng banyo para harapin ang kanyang unang araw. Ang unang araw ng impyerno. Pagpasok niya sa service area, para siyang pumasok sa isang pelikulang biglang huminto. Ang mga dating kasamahan niya, ang mga kaibigan niya, ay natigilan. Ang iba'y nag-iwas ng tingin. Ang iba'y nagbulungan sa mga sulok. Narinig niya ang pangalan niya. Sinasabi sa paraang hindi pamilyar, may kasamang panunuya. Si Marites, ang dati niyang katabi sa locker at laging kasabay mag-break, ay tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa bago umirap at nagpatuloy sa pagpupunas ng counter. Walang good morning, walang ngiti. Para siyang hangin, ang bigat sa dibdib ni Eli ay parang isang malaking bato. Ito ba ang pakiramdam ng umakyat sa taas? Ang maiwan sa ibaba ang lahat ng nakasanayan mo? Sinubukan niyang magsalita. "Good morning, team!" Iilan lang ang sumagot. At ang mga sagot na iyon ay pilit at walang gana. Bago pa man siya makahanap ng susunod na sasabihin, isang pamilyar na tunog ng takong ang narinig niya mula sa pinto. Si Rina Castro, nakatayo roon na parang isang reyna, suot ang kanyang matalim na ngiti. "Well, well, well," sabi ni Rina. Ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. "Look what we have here." Ang ating bagong general manager. Naglakad si Rina palapit sa kanya. Inikutan siya na parang sinusuri ang isang produkto. "Mukhang bagay sa'yo ang uniforme, Ellie. Sana lang. Kasing galing mong magsuot niyan, ang galing mong magbasa ng mga numero." Biglang pumalakpak si Rina. "Okay, team. Emergency meeting. Ngayon din. Sa dining area." Gulat ang lahat. Pati si Eli. Walang kaabog-abog, inutusan ni Rina ang lahat na maupo sa mga mesa. Si Ellie ay naiwang nakatayo sa gitna. Tila isang akusadong hahatulan. "So, Ma'am Ellie," panimula ni Rina, idiniin ang salitang ma'am. "Since ikaw na ang bagong hepe dito, baka gusto mong i-share sa amin ang plano mo para mapataas ang ating key performance indicators for this quarter? Ano ang iyong revenue projection? At paano mo planong improve ang ating operational efficiency? Considering na bumaba tayo ng 2 points last month." Sunod-sunod. Parang mga bala ng baril ang mga salitang binitiwan ni Rina. KPI? Revenue projection?
Mga salitang narinig na ni Eli pero hindi niya lubos na naiintindihan. Ang alam niya ay mag-assemble ng burger, magprito ng fries, at ngitian ang customer. Nalaglag ang panga ni Eli. Wala siyang masabi. Ang mukha niya ay namumula sa hiya. Ang mga mata ng dati niyang mga kasama ay nakatutok sa kanya. Ang iba'y nagpipigil ng tawa. Ano, Eli? Pang-udyok ni Rina. Walang sagot? Akala ko ba may puso ka? Baka naman puro puso lang, walang utak? Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang crew na nagngangalang Gary, na kilalang sipsip kay Rina, ang aksidenteng nabitawan ng hawak niyang tray na may lamang mainit na kape at tumapon ito lahat sa puting-puting uniforme ni Eli. Ay! Sorry, Ma'am Ellie, sabi ni Gary. Ang pagkukunwari sa boses ay halatang halata. Nadulas lang po ang kamay ko. Pasensya na po, ma'am. Isang malaking mantsa ng kape ang gumuhit sa dibdib ng kanyang uniforme. Naramdaman ni Ellie ang init na tumatagos sa kanyang balat. Pero mas mainit ang pakiramdam ng hiya na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Tapos na ang meeting. Nagtawanan ng ilan. Bumalik ang lahat sa trabaho na parang walang nangyari. Iniwan siyang nakatayo roon, basang-basa sa kape at sa kahihiyan. Buong araw, naramdaman niya ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga bulungan, isang impyerno na puno ng pamilyar na mga mukha. Nang sumapit ang gabi at nagsara na ang tindahan, lahat ay umuwi na. Pero si Ellie nagpaiwan. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang mantsa ng kape sa uniforme niya ay parang isang simbolo ng kanyang kabiguan sa unang araw. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang tawagan si Marco de la Cruz at sabihing, "Nagkamali po kayo. Hindi ko po ito kaya." Pero imbis na gawin iyon, hinubad niya ang kanyang sapatos na may takong, isinuot ang luma niyang rubber shoes na nasa locker pa niya. Kumuha siya ng timba at mop at nagsimula siyang maglinis. Kinuskos niya ang sahig ng may diin. Bawat tulak ng mop ay isang paglaban sa hiya. Bawat pagpiga ng basahan ay isang pag-alis sa pagdududa. Nilinis niya ang bawat sulok ng tindahan. Ang lugar na ito, na naging impyerno niya kanina, ay kailangan niyang gawing kanyang kaharian, hindi para sa kanila, kundi para sa pamilya niya. Hindi ako susuko, hindi nila ako matitinag. Nang matapos siya, kumikinang ang buong tindahan. Pagod na pagod siya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa buong araw, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ito ang kaya niyang kontrolin, ang trabaho. Ang dedikasyon, habang ibinabalik niya ang mop sa lalagyan, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa likuran niya, isang boses na pamilyar sa kanya. "Pinagsisisihan mo na ba?" Napalingon siya. Nakatayo sa may pinto si Marco de la Cruz. Nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at hindi mabasa. Nakatayo si Marco sa may pinto. Pinapanood ang babaeng kaharap niya. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bahagyang panginginig ng mga balikat, ang mantsa ng kape sa uniforme na hindi pa rin natutuyo. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Isang maliit na kislap ng apoy. Isang determinasyon na hindi kayang patayin ng isang masamang araw. "Pinagsisisihan mo na ba?" Itinanong niya iyon hindi para mang-insulto, kundi bilang isang pagsubok. Isang pagsubok sa katatagan ng desisyon niya at ng desisyon nito. Kung bibigay ito ngayon, kung sasabihing ayoko na, tatanggapin niya. Sasabihin niyang sinubukan nila, pero hindi ito para sa kanya. Pero hindi iyon ang isinagot ni Eliana. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Hindi po, sir," sabi nito. Ang boses ay pagod pero buo. "Nag-uumpisa pa lang po ako." Sa simpleng sagot na iyon, naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman sa kanyang negosyo. Respeto. Hindi dahil sa kanyang posisyon o pera,
kundi respeto para sa isang taong hindi sumusuko. Good, sabi lang niya. Because our work starts now? At nagsimula nga ang kanilang trabaho. Gabi-gabi, pagkatapos magsara ang tindahan, nagpapaiwan si Marco. Ang opisina ng manager na dati pugad ng takot sa ilalim ni Rina ay naging kanilang silid-aralan. Sa una, tinuruan niya si Eli tungkol sa mga bagay na teknikal, mga Excel sheets na puno ng numero, mga sales reports, mga inventory charts. Inaasahan ni Marco na mahihirapan ito, na maiinip siya, ngunit nagkamali siya. Si Eliana ay parang isang tuyong espongha na inilubog sa tubig. Mabilis siyang matuto. Nagtatanong siya. Nagsusulat. Inuuwi niya ang mga dokumento at kinabukasan, may mga bagong tanong na siyang dala. Nakita ni Marco hindi lang ang kanyang kasipagan, kundi ang kanyang talino. Isang talinong hindi nahubog sa mamahaling paaralan, kundi sa paaralan ng buhay. Isang gabi, habang nakatungo sila pareho sa laptop, ipinapakita ni Marco kung paano basahin ang isang profit and loss statement. So you see, this column, this is where we input the expenses. Itinuro ni Eli ang isang linya sa screen. Sir, paano po yung dito? Sa pagturo nito, ang kanyang daliri ay dumaplis sa kamay ni Marco na nakapatong sa mousepad. Isang maliit na kuryente. Biglang natigilan si Marco. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Ang lambot. Bigla siyang naging conscious sa lapit nila sa isa't isa, sa amoy ng shampoo nito, sa paraan ng paghinga nito. Napatingin siya dito. Nakatingin din ito sa kanya, ang mga matay bahagyang nanlalaki. Agad binawi ni Eli ang kanyang kamay. Sorry po, sir. It's okay, sabi ni Marco, na para bang nahihirapang huminga. Bumalik ang tingin niya sa screen. Pero ang mga numero ay biglang naging mga simbolo na lang na walang kahulugan. Hindi lang trabaho ang kanilang pinag-usapan. Sa mga gabing iyon, unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Nalaman ni Marco ang tungkol sa sakit ng nanay ni Eli, sa pangarap ni Baste na maging engineer. At naikwento naman ni Marco sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon ang tungkol sa kanyang ama. Ang masasayang araw bago ang Alzheimer's. Ang hirap na makita ang taong pinakamamahal mo na unti-unting naglalaho sa harap mo. Isang araw, pumasok si Eli sa opisina niya na may bagong sigla. Sir Marco, may naisip po akong ideya. What is it? Naisip ko po, paano kung magkaroon tayo ng Meal for a Cause program every Friday? Yung kita po mula sa benta ng Happy Meal, ilalaan po natin para bumili ng pagkain para sa mga street dweller dito sa lugar natin. Maglalagay po tayo ng sign para alam ng customers na sa bawat bili nila, may natutulungan sila. Tumaas ang kilay ni Marco. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang bottom line. That would cut into our profits, Eli. Sa simula po siguro. Pero isipin niyo po, sir. Babalik-balikan po tayo ng mga customer hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil sa magandang ginagawa ng tindahan. Tataas din po ang morale ng mga empleyado. They will be proud of where they work. It's not just about charity, sir. It's good business. Napatingin si Marco kay Eli. Hindi na ito ang service crew na takot sa kanya. Isa na itong leader na may paninindigan at may plano. All right, sabi ni Marco. Isang maliit na ngiti ang hindi niya napigilang sumilay. Let's do it. Isang Sabado, isinama niya si Eli para bisitahin si Lolo Ben. Sa una ay nahihiya pa si Eli. Pero nang makita nila ang matanda sa hardin, ito ang unang lumapit. Ineng! Sabi ni Lolo Ben. Ang mga mata ay may kislap ng pagkilala. Anghel ko! Nandito ka! Niyakap ng matanda si Eli. Si Eli naman, niyakap ito pabalik ng may pagmamahal.
Nakatayo si Marco sa di kalayuan, pinapanood ang eksena. At sa sandaling iyon, alam niyang tama ang lahat ng kanyang ginawa. Habang pauwi, nagkukulitan sila sa loob ng kotse tungkol sa mga kalokohan ni Lolo Ben noong bata pa si Marco. Tumawa si Ellie, isang tawang malutong at totoong-totoo. Napatawa na rin si Marco, isang tunay na tawa. Hindi pilit, hindi pang negosyo. At doon niya napagtanto, matagal na pala siyang hindi tumatawa ng ganoon. Matagal na palang kulay abo ang mundo niya. Si Eliana ang naglagay ng kulay dito. Hindi niya alam, sa di kalayuan, mula sa bintana ng kanyang opisina sa kabilang gusali, may isang pares ng matang matalim na nakamasid sa kanila. Nakita ni Rina Castro ang pagtawa nilang dalawa. Ang paraan ng pagtingin ni Marco kay Ellie, isang tingin na dati niyang inaasam para sa kanyang sarili. Isang lason ng galit at inggit ang gumapang sa kanyang sistema. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi ito pwedeng magtagal. Bulong niya sa sarili. Habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng isang mensahe. Lumipas ang 2 linggo na parang isang panaginip para kay Eliana. Ang programa niyang Meal for a Cause ay naging isang malaking tagumpay. Dinagsa sila ng mga customer, ang mga empleyado na dati mailap sa kanya ay unti-unti nang lumalapit. Ngumingiti na si Marites. Nag-aalok na ng tulong si Gary. Naramdaman ni Ellie ang pagbabago hindi lang sa tindahan, kundi pati sa kanyang sarili. Nagkakaroon na siya ng kumpiyansa. Natututo siyang magtiwala sa sarili niyang mga desisyon at si Marco. Si Marco ang naging kanyang anino, ang kanyang gabay. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang relasyon nila ay hindi na lang tungkol sa trabaho. May mga sandaling nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Isang ngiti ang naglalaro sa mga labi. May mga pagkakataong ang kanilang mga kamay ay aksidenteng nagkakadikit at isang pamilyar na kuryente ang gumagapang sa kanilang dalawa. Isang hapon, habang abala si Ellie sa pag-check ng inventory, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Rina Castro. Dala ang isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ellie, kumusta? Bati nito sa tono na parang matalik silang magkaibigan. Natigilan si Eli. Ma'am Rina, okay lang po. Kayo po? Huwag mo na akong tawaging ma'am. Rina na lang, sabi nito habang umuupo sa silyang nasa tapat niya. Grabe, I'm so impressed. Congrats ha? Ang galing ng Meal for a Cause mo. Pinag-uusapan ka sa head office. Salamat po. Rina, nagkunwari si Rinang may tinitingnan sa labas ng bintana bago nagsalita ulit. Ang boses ay mas mahina na parang isang sikreto. Alam mo Ellie, natutuwa ako para sa'yo. Pero gusto lang kitang bigyan ng isang maliit na payo. Bilang ate mo na sa industriyang to, kumunot ang noo ni Ellie. Ano po yon? Mag-ingat ka kay Sir Marco. Bulong ni Rina. Mabait yan sa simula. Ganyan din siya kay Mr. Jimenez, yung manager na pinalitan mo. Pero alam mo ba kung anong nangyari? Isang maliit lang na pagkakamali sa report? Isang maliit na discrepancy sa inventory? Tinanggal niya agad. Walang tanong-tanong. He's ruthless when it comes to money and trust, Ellie. Lalo na't may history siya ng pagnanakaw. Yung ex niya, di ba? Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ni Eli. Ganun po ba? Oo. Kaya payo ko lang, maging maingat ka. Doblehin mo ang pag-check sa lahat ng bagay. Kasi sa oras na magkamali ka, kahit konti, wala kang maaasahan sa kanya. Tumayo si Rina. Tinapik ang balikat ni Eli. Sige, yun lang, keep up the good work. At lumabas na ito ng opisina. Iiwan si Eli na nalilito at kinakabahan. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Kinagabihan, bago umuwi, may napansin si Ellie na isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa na wala roon kanina. Kinuha niya ito.
isang kopya ng invoice mula sa isang supplier ng manok. Ngunit ang mga numero ay kakaiba. Ang presyo ay mas mataas kaysa sa karaniwan. Sa ilalim, may sulat kamay na for approval, ER, ang initials niya. Isinantabi niya ito. Iisiping, baka nagkamali lang ng lagay. Pag-uwi niya sa bahay, pagod pero masaya. Nagbukas siya ng kanyang online banking app sa cellphone para i-check kung pumasok na ang kanyang sahod. Pumasok na nga, ngunit may isa pang transaction na nakakuha ng kanyang pansin. Isang credit transaction. May pumasok na pera sa account niya. 15,750 pesos. Hindi ito ang sahod niya. Hindi ito bonus. At hindi pamilyar ang pangalan ng nagdeposito. Kinabahan si Ellie. Saan galing ang perang ito? Paulit-ulit niyang tiningnan. Baka namalikmata lang siya. Pero naroon talaga. 15,750 piso. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Rina. He's ruthless when it comes to money and trust. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Ano ito? Isang test? Isang bitag? Paano kung ito yung sinasabi ni Rina na maliit na pagkakamali? Kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawagan niya si Marco. Sasabihin niya ang totoo. Pero nag-alinlangan siya. Paano kung isipin nito na gumagawa lang siya ng kwento? Paano kung ito mismo ang nagpadala para subukan siya? Ang tiwalang unti-unti niyang itinayo ay biglang gumuho. Napalitan ng pagdududa na itinanim ni Rina sa kanyang isipan. Hindi niya alam, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang madilim na opisina na tanging liwanag lang mula sa laptop screen ang nagsisilbing ilaw, kasalukuyang nagtatype si Rina Castro. Binuksan niya ang kanyang email, gumawa ng isang bagong mensahe na walang pangalan para sa isang address na matagal na niyang kabisado. 2. Corporate Audit Department. Subject, Anonymous Tip. Financial Irregularity at Quezon City Branch. Sa loob ng email, maingat niyang isinalaysay ang isang kwentong puno ng kasinungalingan, sinusuportahan ng mga pekeng dokumento na ilang linggo na niyang inihahanda. Mga dokumentong magtuturo sa iisang tao lamang, Eliana Reyes. Pagkatapos i-attach ang mga file, huminto siya sandali. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At sa isang pag-click, ipinadala niya ang email na sisira sa lahat ng pinaghirapan ni Eliana. Sent. Hindi alam ni Marco kung ano ang nag-udyok sa kanya. Siguro ay ang paraan ng pagtawa ni Eliana. O siguro ay ang kislap sa mga mata nito. Tuwing nakakaisip ito ng bagong ideya para sa tindahan. O baka naman, pagod na lang talaga siyang mag-isa. Ano man ang dahilan. Heto siya ngayon. Nakaupo sa tapat ni Eliana sa isang fine dining restaurant. Isang lugar na may puting mantel, malalambot na ilaw, at mahinang tugtog ng violin sa paligid. Isang lugar na milya-milya ang layo sa amoy ng mantika at ingay ng mga customer. Sir, sigurado po ba kayo dito? Bulong ni Ellie. Halatang hindi komportable sa kanyang suot na bestida na hiniram lang niya sa kanyang pinsan. Baka po 1 taon kong sahod ang isang plato dito. Ngumiti si Marco. Isang ngiting totoo. Tonight, I'm not your boss and you're not my manager. We're just Marco and Eliana. And don't worry about the price. Just enjoy the food. Sa buong hapunan, mas lalong humanga si Marco kay Ellie. Kahit sa gitna ng karangyaan, hindi ito nagbago. Simple pa rin ito. Prangka. At may sense of humor na hindi niya inaasahan. Nagkwento ito tungkol sa mga kalokohan ni Baste, sa mga pangaral ng nanay niya, sa mga pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral. At nakinig lang si Marco. Nakita niya ang isang buong mundo sa likod ng simpleng babaeng kaharap niya. Isang mundong puno ng pagmamahal at sakripisyo. Ikaw naman, Marco, sabi ni Eli. Bakit parang ang lungkot mo minsan?
kahit nakangiti ka. Yung mga mata mo, iba ang sinasabi. Natigilan si Marco. Walang sino man ang naglakas loob na tanungin siya niyon. Ang lahat ay nakikita lang ang kanyang pera, ang kanyang posisyon. Pero si Ellie, nakita nito ang kaluluwa niya. Huminga siya ng malalim. Oras na siguro. May dahilan kung bakit ganito ako ka-istrikto sa pera at tiwala. Ellie, panimula niya. Ang boses ay bahagyang bumaba. Her name was Isabella. She wasn't just my girlfriend. She was my business partner. Itinayo namin ang unang branch ng magkasama. I trusted her with everything. With the company. With my future. With my heart. Huminto siya. Nilalaro ang baso ng tubig sa kanyang harapan. Ang alaala ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi gumagaling. And then one day, I woke up and she was gone. Along with 3 million pesos from the company account. She emptied everything. Iniwan niya ako na halos walang-wala, Eli. Pero hindi yung pera ang pinakamasakit eh. It was the betrayal. The last thing she said to me in a letter was, "It's just business, Marco. Just business." Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Ang galit at sakit na matagal na niyang ibinaon ay muling umaakyat sa kanyang lalamunan. Bigla, naramdaman niya ang isang mainit na palad na dumantay sa kanyang kamay. Si Eli. Kinuha nito ang kamay niya at pinisil ng marahan. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Walang halong paghusga. "I'm sorry." Mahinang sabi nito. That day, I promised myself I would never be that stupid again. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay garalgal na. I built walls around me so high, no one could ever get in. Pero Marco, sabi ni Eli, hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Hindi lahat ng tao ay katulad niya. Tumingin si Marco sa mga mata ni Eliana. Sa mga matang iyon, wala siyang nakitang kasinungalingan. Wala siyang nakitang pagkukunwari. Tanging sinseridad at pagmamahal. "Hindi kita sasaktan, Marco." Bulong nito na parang isang panalangin. Pangako, ang mga salitang iyon. Ang simpleng pangakong iyon. Iyon lang ang kailangan ni Marco. Ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting gumuho. Pagkatapos ng hapunan, habang hinahatid niya si Ellie sa tapat ng kanilang eskinita, pareho silang tahimik. Ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Puno ito ng mga salitang hindi masabi. "Salamat sa gabing to, Marco." Sabi ni Eli. Bababa na sana ng kotse. Eli, wait. Hinawakan niya ito sa braso. Dahan-dahan at sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa poste, tinitigan niya ang mukha nito. Ang mga ngiti nito kanina, ang pag-aalala sa mga mata nito, ang init ng kamay nito, hindi na siya nag-isip. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito. Isang paanyaya at hinalikan niya ito. Isang halik na malambot, magaan, puno ng pag-iingat, na parang humahalik siya sa isang bagay na napakabanal. Ngunit nang tumugon si Ellie, lumalim ang halik, naging isang pag-angkin, isang pagpapahayag ng lahat ng damdaming matagal na nilang itinatago. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Isinandal ni Marco ang kanyang noo sa noo ni Ellie. "Akala ko hindi na ulit ako magtitiwala." Bulong niya. "You proved me wrong, Eliana Reyes." Ang gabing iyon, natulog si Marco na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang buo siya. Naramdaman niyang may pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Masaya, magaan ang pakiramdam. Pupuntahan niya si Ellie sa branch. Aayain niya itong mag-agahan.
Ngunit habang nagtitimpla siya ng kape, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa head office. Ang chief auditor. Hello? Masayang bati ni Marco, ngunit ang boses sa kabilang linya ay seryoso at walang emosyon. Sir Marco, good morning. I'm sorry to disturb you this early, pero may kailangan po kayong malaman. What is it, Ben? Sir Marco, we have a serious problem at the Quezon City branch. Napakunot ang noo ni Marco. It's about your general manager. Hindi makapaniwala si Marco sa mga nakikita niya. Sa harap niya ay ang mga financial statements, ang sales reports, ang mga inventory logs. Ang lahat ng iyon ay nagpapakita ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Malalaking halaga ng pera ang nawawala. Mga transaksyong hindi maipaliwanag, mga resibo na tila peke, at lahat ng iyon ay nakaturo kay Eliana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga detalye. Nanginginig ang kanyang puso. Paano? Bakit? Ang mga tanong na iyon ay hindi niya masagot. Ang nagbabadyang takot ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ang mga alaala ng nakaraan ay muling nagbabalik. Ang mga salita ni Isabella, "It's just business, Marco," ay bumabalik sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Sir Marco, we have a serious problem at the Quezon City branch. It's about your general manager. I not ngayon. Naiintindihan na niya ang sinabi ng auditor kanina. Sa pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Muli niyang binasa ang mga dokumento. Muling pinag-aralan ang mga numero. At sa bawat pagbasa, ang sakit ay lalong lumalala. Ang pagdududa ay lalong lumalala. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa opisina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan. Pagpasok niya sa kanyang opisina, nakita niya si Rina Castro. Nakaupo ito sa kanyang upuan, naghihintay sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng kung ano ang kanyang inaakalang pakikiramay. Marco, sabi ni Rina, I am so sorry. What are you doing here? Tanong ni Marco. I heard about what happened. Sabi ni Rina, I can't believe it. I never thought Eliana would be capable of doing something like that. Parang tinutusok ng karayom ang puso ni Marco. You knew? Of course, Marco. I've been in this business for a long time. You can't just give a person a big position without proper assessment. Hindi ko maintindihan, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagkalito. All the evidence. It points to her. Well, yes, sagot ni Rina, na para bang nag-aalinlangan. Pero, Marco, I understand that you care for her. You're in love. But you also have to be logical. You have to be objective. Sometimes, we misread people. Nakita ni Marco ang kanyang sarili na nabibihag ng mga salita ni Rina. Ang mga argumento nito ay makatuwiran. Ang lahat ng ebidensya ay tila sumasang-ayon. Ang kanyang pag-ibig kay Eliana, sa pag-iisip niya, ay nagiging isang pagkakamali. Isang pagkakamaling magdudulot sa kanya ng kapahamakan. I know you have a good heart, Marco, sabi ni Rina. Hinawakan ang kamay niya. But don't let your heart cloud your judgment. You have to do what is right for the company. What is right for you. Sa pagdaan ng araw, hindi nakatiis si Marco. Iniiwasan niya si Eli. Naiiwasan niya ang mga tawag nito. Nagtatago siya sa opisina. Ang kanyang mga empleyado ay nagtataka. Lalo na si Lolo Ben. Bakit hindi mo pinupuntahan ang anghel ko, Marco? Tanong ni Lolo Ben sa kanya isang araw. Ang mga mata ay may pagkalito. She's a good girl. She's kind. Huwag mong hayaan ang pera na sirain ang iyong puso. Ang pera, nananakaw. Ang mga salitang iyon ay gumulo sa isipan ni Marco.
Naging paulit-ulit sa kanyang isipan, ang kabutihan. Ang kabutihan ba ni Eli ay isang kasinungalingan? O baka naman, ang kanyang pag-ibig kay Eli ang nagbubulag sa kanya? Kinausap niya ang auditor. Humiling siya ng mas malalim na investigasyon. Hindi lang ang mga transaksyon. Gusto niyang tingnan ang lahat. Ang lahat ng mga logs. Ang lahat ng data. Marco, are you sure about this? Tanong ng auditor. Tumango si Marco. Ang kanyang puso ay nagsisimulang magkaroon ng takot na hindi matanto. Ngayon, kinabukasan, nakaupo siya sa harap ng kanyang computer, naghihintay sa report. Ngunit nang dumating ang report, lalo lamang siyang nataranta. Ang mga ebidensya laban kay Eliana ay hindi nawala. Lalo pang ang lumakas. Nakita nila ang mga email, ang mga lihim na transaksyon, at isang bagay ang nakuha ang kanyang atensyon, isang suspicious IP address. Isang IP address na nagamit para mag-access sa financial system. At ang IP address na iyon, Marco, are you okay? Lumingon siya. Naroon si Eliana, nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Eli, what are you doing here? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay malamig. I've been trying to call you, sabi ni Eli. Bakit mo ako iniiwasan? Anong nangyayari? Tiningnan ni Marco ang mukha ni Eliana. Ang mga mata nito ay tapat. Ang kanyang mga labi ay ngumingiti. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay tila kasinungalingan. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang folder ng mga ebidensya at inihagis iyon sa mesa. Explain this, Eliana. Ang folder ay tila may bigat ng 1,000 kilo sa mga nanginginig na kamay ni Eliana. Ang lamig ng aircon sa opisina ni Marco ay biglang parang yelo na tumatagos sa kanyang mga buto. Explain this, Eliana. Ang boses niya. Hindi na ito ang boses na bumulong ng matatamis na salita sa kanya kagabi. Hindi na ito ang boses na tumawa kasama niya sa kotse. Ito ay boses ng isang estranghero. Malamig, matigas, walang kaluluwa. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat. Mga bank transfer, mga peking invoice mula sa mga supplier na hindi niya kilala. Mga ulat ng gastos na may pirma niya sa ibaba, isang pirmang kamukhang-kamukha ng kanya, ngunit alam niyang hindi sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, isang kopya ng kanyang bank statement na may bilog sa halagang 15,750 piso. Ang perang pumasok sa account niya, ang perang hindi niya alam kung saan nanggaling. Hindi, bulong niya, umiiling. Hindi totoo to. Marco, hindi ko alam to. Hindi mo alam? Tumawa si Marco. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Lahat ng ebidensya, Eliana. Lahat ng papel. Lahat ng transaksyon. Lahat nakaturo sa'yo. Paano mo ipapaliwanag yan? Yung pera? Sa bank account ko. At nagsimula siyang magpaliwanag. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Hindi ko alam kung saan galing yun. Maniwala ka sa akin. Itatanong ko sana sa bangko bukas. Marco, hindi ko kukunin ang perang hindi sa akin. Talaga? Sabi ni Marco. Ang bawat salita ay parang sampal. Ganyan na ganyan din ang sinabi niya. Alam mo ba, hindi ko gagawin yan sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Paulit-ulit lang pala ang kwento. Nag-iiba lang ang mga tauhan. Nakita ni Eli ang multo ni Isabela sa mga mata ni Marco. Hindi na siya ang nakikita nito. Ang nakikita nito ay ang babaeng nanakit sa kanya noon. Hindi ako siya! Sigaw ni Eli. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Marco, ako to. Si Eli. Kagabi lang. Yung mga sinabi mo. Yung halik. Wala bang ibig sabihin yun sa'yo? Baka naman parte lang yun ang plano mo. Ganti ni Marco. Ang mukha ay isang maskara ng galit at sakit. Ang galing mong umarte, Eliana.
Napaniwala mo ako. Napaniwala mo akong iba ka. Hindi ako umaarte. Lumapit siya. Hinawakan ang braso nito. Marco, pakiusap. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Nagsisinungaling ba ako? Tumingin nga si Marco sa kanya. Diretsyong-diretso sa kanyang mga mata at sa isang iglap, nakita ni Ellie ang lahat ang pag-ibig, ang pag-asa, ang tiwala, lahat ng iyon ay namatay at napalitan ng isang malamig na kasuklaman. Oo. Sabi nito, ang boses ay halos isang bulong, puno ng lason. Parang huminto ang paghinga ni Ellie. Sinungaling ang isang salitang iyon. Iyon lang. Ngunit sapat na iyon para durugin ang kanyang puso sa 1,000 piraso. Binitawan niya ang braso nito na parang napaso. Naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas masakit pa kaysa sa gutom. Mas masakit pa kaysa sa pagod. Ito ang pinakamasakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Akala ko iba ka. Sabi ni Marco, ang boses ay walang emosyon na para bang isang taong pagod na. Akala ko totoo ka. Pero pare-parehas lang pala kayo ni Isabela. Hindi na nakasagot si Ellie. Wala nang salitang kayang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumalikod si Marco sa kanya. Ayaw na siyang tingnan. Tumingin ito sa bintana, sa malawak na syudad sa labas, na parang doon hinahanap ang sagot. Nang muli itong humarap, wala nang bakas ng anumang emosyon sa mukha nito. Tanging ang malamig na awtoridad ng isang amo. Habang iniimbestigahan ito, suspendido ka. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Suspendido. Iwan mo ang ID at mga susi mo sa mesa. Iyon na. Ang hatol. Walang paglilitis. Walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Nakatayo lang si Eliana sa gitna ng opisina. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay siya ring dumurog sa kanya. Ang paglalakad mula sa opisina ni Marco, pabalik sa sarili niyang opisina, ay ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay ni Eliana. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Tila lumulutang siya sa isang masamang panaginip at naghihintay na lang na magising. Pero alam niyang, totoo ang lahat. Ang mga salitang suspendido ka at sinungaling ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Pagpasok niya sa maliit niyang opisina, ang lugar na dati simbolo ng kanyang pag-asa ay tila naging isang kulungan. Umupo siya sa kanyang silya at tumitig sa kawalan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaganoon. Ang katahimikan ay binasag ng pagbukas ng pinto. Si Marites. Nag-iwas ito ng tingin. Ma'am? Ellie? Pinapatanong po ni Miss. Rina? Ang boses nito ay walang emosyon, walang awa, walang bakas ng pagkakaibigan. Tumango lang si Ellie. Sige, ngayon na. Kinuha niya ang maliit na karton na ginamit din niya noong una siyang masisante. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga gamit. Ang picture frame ng kanyang pamilya. Nakangiti silang lahat. Ang baso na may nakasulat na World's Best Ate, na regalo ni Baste. Ang mga ballpen na may tatak ng McDonald's. Bawat bagay ay isang paalala ng pangarap na ngayon ay abo na. Habang nag-aayos siya, naririnig niya ang mga bulungan sa labas. Nakikita niya sa siwang ng pinto ang mga matang sumusulyap sa kanya. Puno ng pag-uusisa, puno ng paghusga. Ang mga taong 2 linggo lang ang nakalipas ay pinupuri siya. Ngayon ay tinitingnan siya na parang isang kriminal. Sinubukan niyang tawagin si Ana, isa sa mga crew na naging malapit sa kanya. Ana. Lumingon si Ana at nang makita siya,
mabilis itong umiwas. Naku, Ellie, pasensya na. Tinatawag ako sa kusina at mabilis itong nawala. Walang kakampi. Naramdaman ni Ellie ang lalamig ng katotohanan. Sa mundong ito, kapag nasa itaas ka, lahat ay kaibigan mo. Pero sa oras na bumagsak ka, mag-isa ka lang. Nang halos matapos na siyang mag-impake, narinig niya ang boses ni Rina mula sa dining area. Malakas at malinaw. "Okay, team! Mabilis ang meeting lang!" Sigaw ni Rina. Gaya ng alam nyo na, "I will be taking over this branch temporarily. Maraming kailangang ayusin. Maraming kailangang linisin. Simula ngayon, ang pinakaimportante sa branch na ito ay ang integridad at katapatan. Ayoko sa lahat ang magnanakaw." Kumuyom ang kamao ni Ellie. Ang kapal ng mukha, ang sakit sa dibdib niya ay napalitan ng isang umuusbong na galit. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal sa mukha ni Rina ang lahat ng kasinungalingan nito. Pero para saan pa? Tinapos na lang niya ang pag-iimpake. Kinuha ang kanyang karton at lumabas ng opisina. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Dinaanan niya sila nang hindi tumitingin kahit kanino. Pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng guard. "Ma'am Ellie, yung ID at susi niyo raw po." Walang salitang isinuko ni Ellie ang mga ito. Ang plastic card na may mukha niya at ang mga susi na dati simbolo ng kanyang tagumpay. At lumabas siya, muli, sa parehong pinto kung saan siya pinalayas noon. Pero mas masakit ngayon dahil hindi lang trabaho ang nawala sa kanya. Nawala ang kanyang dignidad, ang kanyang pangalan, ang kanyang puso pag-uwi niya sa bahay. "Anak, bakit ang aga mo yata? At ano yan?" Tanong nito, nakatingin sa karton na dala niya. Pilit na ngumiti si Eli. Ang pinakamahirap na ngiti sa buong buhay niya. "Nay, binigyan po ako ng ilang araw na leave. Medyo nakakapagod po kasi. Pahinga lang po muna ako." Ayaw niyang mag-alala ang ina. Ayaw niyang bigyan ito ng dagdag na problema. "Ganun ba? O sige, mabuti yan. Magpahinga ka," sabi ng nanay niya. Kahit na bakas sa mga mata nito ang pag-aalinlangan, pumasok si Ellie sa kanyang maliit na kwarto at isinara ang pinto. Doon, sa dilim at katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang lahat, ang bigat ng karton, ang bigat ng kanyang katawan, at ang bigat ng kanyang puso. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at umiyak. Umiyak siya nang walang tunog. Tanging mga luha lang ang dumadaloy. Dala ang lahat ng sakit, galit, at pagkabigo. Mag-isa siya. Wala siyang kakampi. Wala siyang mapupuntahan. Ito na ba ang katapusan? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang maliit na tunog ang kanyang narinig. Ang tunog ng kanyang cellphone na nasa bulsa. Isang text message. Sino naman kaya ang magte-text sa kanya? Si Marco? Hindi. Tinanggal na nito ang numero niya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Binuksan niya ang mensahe. 2 maikling pangungusap lang ang laman. "Hindi ikaw ang may kasalanan. Mag-ingat ka kay Rina." Nasa loob ng kanyang madilim na opisina si Marco. Tanging ang ilaw mula sa monitor ng computer ang nagbibigay liwanag. 3 araw na ang nakalipas mula nang palayasin niya si Eliana. 3 araw na parang 3 taon. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Ang imahe ng nasasaktang mga mata ni Eli ay laging bumabalik sa kanyang isipan. Isang multo na ayaw siyang patahimikin. Sinunggaling, paulit-ulit niyang naririnig ang sarili niyang boses. Bawat ulit, parang isang kutsilyo ang tumatarok sa kanyang dibdib. Gusto niyang maniwala sa sarili niyang desisyon. Kailangan niyang maniwala dahil kung hindi, kung nagkamali siya,
Hindi niya alam kung paano niya mapapatawad ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang isang litrato sa kanyang telepono, isang candid shot na kinuha niya noong isang araw. Si Ellie, nakatayo sa counter, tumatawa habang kausap ang isang batang customer. Ang tawa nito ay totoo. Ang ngiti nito ay dalisay. Pwede bang magsinungaling ang mga matang iyon? Tumigil ka na, Marco. Sabi niya sa sarili. Natuto ka na. Huwag ka nang magpauto ulit. Ngunit sa bawat pagsubok niyang kumbinsihin ang sarili, lalong lumalakas ang isang maliit na boses sa kanyang kalooban. Isang boses na nagsasabing, "Nagkamali ka! Nagkamali ka ng malaki." Dumating ang tawag mula sa legal department. Sir Marco, tapos na po ang final review ng internal audit. All evidence confirms that Miss Eliana Reyes is guilty of embezzlement and financial manipulation. Napapikit si Marco. Ito na, ang huling pako sa kabaong. Ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Anong rekomendasyon nila? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Termination, effective immediately, and the company reserves the right to file criminal charges. Criminal charges. Pagkakulong. Biglang nanikip ang dibdib ni Marco. Hanggang doon ba? Hindi. Hindi niya kaya. No. Mabilis niyang sabi. Termination lang, no charges. Ako na ang bahala. Yes, sir. Pagkatapos ng tawag, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang pinakamahirap na tawag na gagawin niya sa buong buhay niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang pangalan ni Ellie. Tinitigan niya iyon ng matagal. Bago niya pinindot ang call button, sa maliit na kwarto ni Eli, ang tanging pag-asa niya ay ang text message mula sa hindi kilalang numero. Sino ito? Paano niya nalaman? Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mensahe na para bang naghahanap ng sagot sa bawat letra. Nagring ang kanyang telepono. Nang makita niya ang pangalan ni Marco sa screen, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang ligaw na pag-asa ang biglang sumibol. Tumatawag siya. Siguro nalaman na niya ang totoo. Siguro hihingi siya ng tawad. Siguro. Hello? Sagot niya. Ang boses ay nanginginig. Ellie? Sabi ng boses sa kabilang linya. Malamig? Formal? Tumawag ako para opisyal na ipaalam sa iyo ang desisyon ng kumpanya. Nawala ang pag-asa. Based on the findings of the internal audit, your employment with McDonald's is officially terminated effective today. You can expect your final pay in the mail. Termination. Tapos na, hindi umiyak si Eli. Wala nang luhang gustong lumabas. Manhid na siya. Ang sakit ay naging isang matigas na bukol sa kanyang dibdib. May sasabihin ka ba? Tanong ni Marco. Ang boses ay bahagyang nagbago, na para bang may hinahanap. Huminga ng malalim si Ellie. Wala, sabi niya. Ang boses ay patag at walang buhay. Salamat sa lahat, katahimikan. Sige, sabi ni Marco. At ibinaba na nito ang telepono. Click. Sa kabilang panig ng linya, pagkababa ng telepono, sinuntok ni Marco ang pader ng kanyang opisina. Bumagsak ang isang picture frame sa sahig. Basag ang salamin. Hindi niya ininda ang sakit sa kanyang kamay na nagsimula ng dumugo. Mas masakit ang sugat sa loob. Sa kanyang kwarto, ibinaba ni Ellie ang telepono. Tinitigan niya ang kanyang palad. Dati, naroon ang hawak ni Marco. Dati, naroon ang pag-asa. Ngayon, wala na. Lahat ay nawala. Ang trabaho, ang reputasyon, ang pag-ibig, ang tiwala. Isang pakiramdam ng matinding kawalan ang bumalot sa kanya. Tila siya isang dahon na tinangay ng hangin, walang direksyon, walang patutunguhan. Ngunit habang nakaupo siya roon sa dilim, sa gitna ng mga abo ng kanyang mga pangarap, isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob niya. Ang sakit ay naging galit.
Ang galit ay naging determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Ang text message mula sa estranghero. Hindi pa tapos ang laban. Pwedeng kinuha nila ang lahat sa kanya. Pero may isang bagay na hindi nila makukuha, ang kanyang katotohanan. Muli niyang dinampot ang cellphone. Binuksan ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Buo na ang kanyang loob. Nag-type siya. NG reply, "Sino ka? Tulungan mo ako." Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Nakatitig lang si Eliana sa screen ng kanyang cellphone. Sa reply na ipinadala niya, "Sino ka? Tulungan mo ako." Ang katahimikan sa kanyang kwarto ay nakakabingi. Baka nagkamali lang siya. Baka isa lang itong malupit na biro. Baka wala na talagang pag-asa. Nang akmanan niyang ibababa ang telepono, bigla itong umilaw. Ping, isang bagong mensahe. Bukas, 3 p.m., kapihan sa kanto. Magsuot ka ng pula. Mag-isa ka lang. Kinabukasan, isang oras bago ang 3:00, naroon na si Ili sa maliit na kapihan na malayo sa lugar nila. Halos walang tao. Suot niya ang luma niyang pulang t-shirt. Ang tanging damit niyang pula. Ang puso niya ay kumakarera. Sino ang taong ito? Kakampi ba siya? O kaaway? Eksaktong 3:00, isang lalaki ang pumasok sa kapihan. Bata pa, marahil ay nasa early 20s lang. Payat, nakasalamin, at may dalang laptop bag. Mabilis nitong inilibot ang tingin. At nang makita siya, dahan-dahan itong lumapit. "Miss Eli?" Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Tumango lang si Eli. Umupo ito sa tapat niya. "Ako po si Leo. Isa po ako sa mga IT technician sa head office. Ikaw?" "Ako po yung nag-text." Mabilis na sabi ni Leo. Iniiwasan ang kanyang mga mata. "Miss Ellie, pasensya na po. Kasalanan ko po ang lahat ng ito." Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Leo. "Pinilit po ako ni Ma'am Rina. Alam niya pong kailangan ko ng pera para sa nanay kong may sakit. Tinakot niya po ako na tatanggalin sa trabaho kapag hindi ako sumunod. Ako po ang pinagamit niya para manipulahin ang sistema." Isang malamig na galit ang naramdaman ni Eli. Pero hindi para kay Leo, para kay Rina. Ginamit nito ang kahinaan ng isang tao. "Pinapasok niya po ako sa system gamit ang access ko. Tapos siya na po ang gumawa ng mga pekeng transaksyon." Pagpapatuloy ni Leo, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pinalabas niya na galing sa computer niyo ang utos. Pinalitan niya ang mga log. Pagkatapos, nagdeposito siya ng pera sa account niyo mula sa isang pekeng account para kumpleto ang ebidensya. Ngayon, malinaw na ang lahat. Isang perpektong krimen, isang perpektong bitag, at siya ang nahulog dito. Pero, bakit mo ako tinutulungan ngayon? Tanong ni Eli. "Hindi po ako makatulog sa gabi, Miss Ellie. Nakokonsensya po ako. Nakita ko po kung paano kayo magtrabaho. Nakita ko yung meal for a cause. Hindi po tama yung ginawa sa inyo. Natakot lang po talaga ako." "Leo?" sabi ni Eli. Ang puso niya ay nakaramdam ng awa para sa binatang kaharap niya. "Pareho lang tayong biktima dito. Kaya po tutulungan ko kayo," sabi ni Leo. Sa wakas ay tumingin na sa kanyang mga mata. Isang bagong determinasyon ang makikita roon. "Gagawin ko po ang lahat para maibalik ang mga ebidensyang binura niya." At nagsimula ang kanilang sariling investigasyon. Matalino si Ma'am Rina. Paliwanag ni Leo. Habang binubuksan ang kanyang laptop, binura niya ang mga access logs. Sa normal na sitwasyon, parang multo lang siyang dumaan sa system. Walang bakas. Pero, tanong ni Eli, nakakaramdam ng pag-asa. Pero ang server natin, may shadow copy. Parang multo ng mga file na binura.
Hindi ito madaling makuha, pero kung pagtitiyagaan ko, baka may makita ako. Habang si Leo ay abala sa mga teknikal na bagay, si Ili naman ay pilit na inaalala ang bawat detalye ng mga nakaraang linggo, bawat kilos ni Rina, bawat salita. May naalala ako, biglang sabi ni Eli. Napatingin si Leo. Noong isang linggo, pumasok si Rina sa opisina ko. Nagreklamo siya, pagpapatuloy ni Eli. Sabi niya, "Naku, ang bagal ng wifi sa office. Mas mabilis pa yata sa internet cafe sa kanto." Akala ko nagbibiro lang siya. Biglang natigilan si Leo. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa pag-type. Tumingin siya kay Ellie. Ang mga mata ay nanlalaki sa likod ng kanyang salamin. Internet cafe? Bulong ni Leo. Ellie, henyo ka? Bakit? Hindi ako nag-isip na hanapin ang access sa labas ng opisina. Mabilis na paliwanag ni Leo. Kung gumamit siya ng ibang computer, mabilis na nag-type si Leo. Ang screen ng kanyang laptop ay napuno ng mga linya ng code. Ang katahimikan ay puno ng tensyon. Si Eli ay hindi humihinga. Pagkatapos ng ilang minuto, napasuntok si Leo sa hangin. "Yes! Nandito!" Itinuro niya ang screen. "Eto isang external IP address. Isang computer sa labas ng network ng kumpanya. Nag-access sa financial system natin, sa eksaktong petsa at oras kung kailan ginawa ang mga pekeng transaksyon." Napatayo si Eli sa tuwa. Ito na ang ebidensya. May laban na sila. Ngunit bago pa man sila makapagdiwang, biglang tumunog ang telepono ni Leo. Isang tawag mula sa isang katrabaho sa IT department. Kinakabahang sinagot ito ni Leo. "Hello? Ano? Paano nalaman?" Sige. Salamat." Nang ibaba niya ang telepono, namumutla siya. Ang tuwa ay napalitan ng matinding takot. "Ellie, may problema." "Ano yun, Leo?" "Anong problema?" Tumingin si Leo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Nahanap ko na, pero alam na ni Rina na may nag-iimbestiga sa kanya. Nag-trigger yung ginawa ko ng isang silent alarm sa system niya. Alam na niyang may kumakalikot. Kailangan nating magmadali." Ang opisina ni Marco de la Cruz ay naging isang malamig at malungkot na lugar. Ang dating sigla na dala ni Eliana ay naglaho. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Sinubukan niyang ibuhos ang sarili sa trabaho, sa mga numero, sa mga pulong. Pero sa bawat spreadsheet na tinitingnan niya, ang mukha ni Eli ang nakikita niya. Sa bawat tasa ng kape na iniinom niya, ang tawa nito ang naririnig niya. Isa siyang multo na hindi siya tinatantanan. Isang hapon, habang binibisita niya ang kanyang ama, naabutan niya itong nakaupo sa hardin malungkot na nakatingin sa kawalan. "Tay," bati ni Marco. Tumingin si Lolo Ben sa kanya, ang mga mata ay malabo. "Marco, nasaan na yung anghel ko?" Kumunot ang noo ni Marco. "Sino po, Tay?" "Yung babaeng mabait," sabi ni Lolo Ben. Isang kislap ng alaala ang dumaan sa kanyang mga mata. "Yung nagbigay sa akin ng manok. Nasaan na siya? Hindi ko na siya nakikita." Parang isang kutsilyo ang sumaksak sa puso ni Marco. "Wala na siya sa kumpanya, Tay." "Bakit?" tanong ng matanda. "Dahil ba sa pera?" Hindi nakasagot si Marco. Hinawakan ni Lolo Ben ang kamay niya. Ang hawak nito ay mahigpit sa kabila ng kanyang karamdaman. "Marco, anak," sabi nito. Ang boses ay biglang naging malinaw at puno ng karunungan. Isang sandali ng kalinawan sa gitna ng kanyang pagkakasakit. "Makinig ka sa akin. Ang pera, nananakaw. Ang pera, nawawala. Pero ang kabutihan, Marco, ang kabutihan ng isang tao, hindi yan nananakaw. Hindi yan kayang pekein." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco nang may kakaibang bigat. Ang kabutihan, hindi nananakaw.
Paulit-ulit. Paulit-ulit sa kanyang isipan habang nagmamaneho siya pabalik sa opisina. Ang kabutihan, naalala niya ang araw na nakita niya sa CCTV si Ellie na kinuha ang sarili nitong pera para sa isang estranghero, ang pag-aalaga nito sa kanyang ama. Pwede bang ang lahat ng iyon ay isang pagkukunwari lang? Pwede bang ang isang taong may ganoong klaseng puso ay magnakaw? Ang pagdududa, hindi na kay Eli, kundi sa sarili niyang desisyon, ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Pagdating niya sa opisina, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang archive ng mga CCTV footage. Binalikan niya ang araw kung kailan unang sinisante si Eli. Pinanood niya ulit ang eksena. Nakita niya ang galit ni Rina, ang pagmamakaawa sa mga mata ni Eli, ang pagkalito, at nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Nang talikuran na ni Rina si Ellie, may isang maliit na ngiti ng tagumpay na sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting halos hindi makita, pero nandoon, isang ngiting masama. Biglang nanlamig si Marco. Dinampot niya ang telepono. Tinawagan niya ang chief auditor. "Ben, it's Marco," sabi niya. Ang boses ay apurado. "I need you to run another check, pero this time, hindi ang mga transaksyon. I want to see the entire system access history for the past month. Every single login, internal or external. I don't care how long it takes. I need it now." Pagkatapos ng halos isang oras ng paghihintay na parang habang buhay, dumating ang email mula kay Ben. Isang mahabang listahan ng mga petsa, oras, at mga IP address. Mabilis na ini-scan ni Marco ang listahan. Naroon ang mga IP address mula sa opisina, mula sa iba't ibang mga branch. Normal, ngunit may isang IP address na naulit ng ilang beses sa mga petsa kung kailan ginawa ang mga peking transaksyon. Isang IP address na hindi niya kilala. Isang external IP address. Ginamit niya ang isang online tool para i-trace ang lokasyon ng IP address na iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naglo-load ang resulta sa screen. Location found. Cyberzone Internet Cafe. Fieransvansik Mapayapa Street, Quezon City. Parang huminto ang mundo ni Marco. Ang Cyberzone Internet Cafe. 2 kanto lang. Ang layo mula sa kondominium na tinitirhan ni Rina Castro. Hindi maaari. Kasabay ng katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan, biglang nagring ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa screen. Isang pangalan na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Eliana Reyes. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang tawag. "Ellie? Marco?" Sabi ng boses sa kabilang linya. Mabilis at nag-aalala. "Kailangan nating mag-usap. May nalaman ako." Tungkol kay Rina. Napatayo si Marco. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay sabay-sabay na nabubuo sa kanyang isipan. Ang kasinungalingan, ang paninira, ang katotohanan, nagkamali siya. Nagkamali siya ng malaking-malaki. Nakatayo si Marco sa labas ng branch, sa parehong lugar kung saan niya unang kinausap si Eli sa loob ng kanyang kotse. Ngunit ngayon, ang ulan ay napalitan ng isang tahimik at kinakabahang gabi. Ilang sandali pa, isang taxi ang huminto at bumaba si Eliana. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nagtama ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikang iyon, lahat ay nasabi na. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Ellie ang matinding pagsisisi. Sa mga mata naman ni Eli, nakita ni Marco ang sakit. Ngunit mayroon ding lakas. Ellie, nagsimulang magsalita si Marco. "Mamaya na, Marco," pagputol ni Eli. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. "May kailangan muna tayong tapusin."
tumango si Marco. Sabay silang pumasok sa loob ng McDonald's. Naabutan nila si Rina sa loob ng opisina, nakaupo sa silya na dating kay Ellie. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa, tila isang reyna sa kanyang trono. Nang makita nito sina Marco at Eli na magkasama, bahagya itong nagulat, ngunit agad ding nakabawi at ngumiti ng mapang-asar. "Oh look," sabi ni Rina. Dahan-dahang ibinababa ang kanyang mga paa. "A reunion? Anong meron? Dinala mo ba ang magnanakaw para personal na mag-sorry, Marco?" Hindi sumagot si Marco. Si Ellie ang humakbang pasulong. "Tapos na ang laro mo, Rina," sabi ni Eli. Ang boses ay walang bahid ng takot. Tumawa si Rina. "Anong laro ang sinasabi mo? Baka yung laro nyo ni Marco? Ang mahirap na kawawang dalaga at prinsipe act? Sorry, Ellie, pero tapos na ang fairy tale. The villain meaning you lost. Ang problema sa mga kontrabida, Rina," sabi naman ni Marco, isinasara ang pinto sa likuran nila, ay masyado silang kampante. Inilapag ni Marco ang isang folder sa mesa. Cyberzone Internet Cafe, 24 Mapayapa Street. Familiar ba sa'yo ang address na yan, Rina? Malapit lang sa kondo mo, di ba? Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Rina. Namutla ito. "Hindi ko alam ang sinasabi nyo." "Talaga?" tanong ni Ellie. Kinuha niya ang cellphone ni Leo na naghihintay sa labas. Ipinakita niya kay Rina ang screen. "Kilala mo ba si Leo? Ang IT technician?" Mukhang nakonsensya yata siya. Na-recover niya ang lahat ng binura mong shadow files. Bawat login, bawat file na binago mo. "Ang galing, no?" Sinubukang agawin ni Rina ang cellphone, ngunit mabilis itong nailayo ni Ellie. "At eto pa," sabi ni Marco. Inilabas ang sarili niyang telepono. Nakarecord ang buong pag-uusap na to. "So Rina, one last chance. Umamin ka na." Tumingin si Rina mula kay Marco papunta kay Ellie. Ang pagkukunwari ay nawala na. Napalitan ng isang pangit na anyo ng galit at inggit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Umamin?" sigaw niya. Ang boses ay tumataginting sa buong opisina. "Sige, aamin ako. Oo, ako nga ang gumawa. Ako ang nag-frame up sa kanya." "Masaya na kayo?" Tumingin siya kay Ellie. Ang mukha ay puno ng pagkamuhi. "Bakit?" "Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, Ellie. 10 taon ako sa kumpanyang ito. Nagpakahirap ako. Nagpakapagod. Bawat promotion, pinaghirapan ko. Tapos ikaw? Ikaw na isang hamak na service crew lang, bigla na lang naging general manager? Dahil lang sa kaunting awa-awa act mo sa matandang ulyanin na yan? Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang ama ko." Galit na sigaw ni Marco. "Bakit, Marco? Totoo naman, di ba?" Bulyaw ni Rina. Ngayon ay nakatingin na kay Marco. Ang luha ng galit ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ginawa ko ang lahat para sa'yo, para mapansin mo ako. Pero sino ang pinili mo? Siya. Itong walang alam. Itong mahirap na walang pangarap. Lahat na lang napupunta sa'yo!" sigaw niya. Ngayon ay nakaturo na kay Ellie. "Ang posisyon, ang respeto, pati si Marco. Ano bang meron ka na wala ako?" Sa gitna ng kanyang pagsisigaw, si Eli ay nanatiling kalmado. Tinitigan niya si Rina nang may halong awa. "Puso, Rina," mahinang sagot ni Ellie. "Mayroon akong puso, isang bagay na kahit kailan hindi mo mabibili at hindi mo mananakaw." Ang simpleng sagot na iyon ang tuluyang nagpatahimik kay Rina. Para siyang sinampal. Napaupo siya sa kanyang silya, talunan. Ang lahat ng galit ay napalitan ng isang malungkot na kahungkagan. Dinampot ni Marco ang telepono sa mesa. "Security," sabi niya. "Pakisamahan si Miss Castro palabas ng building na ito at pakisigurong hindi na siya muling makakapasok pa." 2 security guard ang pumasok.
Walang imik na tumayo si Rina. Habang dinadaanan niya si Eli, huminto ito. Sana mabulok ka. Bulong nito, puno ng gelason. Hindi sumagot si Eli. Pinanood lang niya si Rina habang kinukuha ito ng mga guard. Papalabas ng opisina, papalabas ng buhay nila, magpakailanman. Nang magsara ang pinto, tanging silang dalawa na lang ni Marco ang natira. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Puno ito ng mga salitang kailangang sabihin. Puno ng mga sugat na kailangang gamutin. Nang mawala na si Rina, ang tensyon sa loob ng opisina ay dahan-dahang napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Naiwan silang dalawa ni Marco, nakatayo sa magkabilang dulo ng silid na parang may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Ang pader na iyon ay gawa sa sakit, pagtataksil, at mga salitang hindi na mababawi. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ellie. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya sa harap nito. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisising hindi kayang itago. Ellie? Bulong niya. Ang boses ay basag. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Tumingin siya sa sahig, hindi kayang salubungin ang mga mata nito. Tama ka. Hindi ikaw ang nakita ko noong araw na yon. Ang nakita ko ay ang multo ng nakaraan ko, ang takot ko. At dahil sa takot na yon, sinaktan ko ang taong nag-iisang nagpakita sa akin na pwedeng magtiwala ulit. Patawarin mo ako, Ellie. Pagpapatuloy niya. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. I'm so sorry. I broke my promise to you. I broke you. Tinitigan lang siya ni Eli. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Nakikita ni Marco ang lalim ng sakit na idinulot niya. Masakit, Marco, mahinang sabi ni Eli. Sobra. Idinurog mo hindi lang ang puso ko. Idinurog mo yung tiwala na ibinigay ko sa iyo. Yung paniniwala ko na iba ka. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Tinanggap niya ang lahat. Deserve niya. Pero, pagpapatuloy ni Ellie, naiintindihan ko. Nakita ko kung paano ka sinaktan ng nakaraan. At alam ko na minsan, ang mga sugat, kahit matagal na, kumikirot pa rin. Dahan-dahang inangat ni Eli ang kanyang kamay at pinunasan ng luha sa pisngi ni Marco. Isang simpleng gesture. Ngunit para kay Marco, iyon na ang lahat. Napatawad na kita, Marco. Bulong ni Eli. Pero ang tanong, mapapatawad mo ba ang sarili mo? Sa mga salitang iyon, tuluyan nang bumagsak ang pader na itinayo ni Marco sa paligid niya. Niyakap niya si Eli ng mahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito at umiyak na parang isang bata. Si Eli naman, niyakap siya pabalik. Hinahaplos ang kanyang likod. Ibinibigay ang kapatawarang matagal na nitong ipinagkait sa sarili. Bumalik ka na sa akin, Ellie. Bulong ni Marco sa gitna ng kanyang mga hikbi. Please, maging general manager ka ulit. This time, I promise, hinding-hindi na kita bibitawan. I will always be on your side. Umiling si Ellie. Hindi na. Marco. Kumalas sa yakap si Marco. Ang mukha ay puno ng takot. Bakit? Ngumiti si Ellie. Isang ngiting matamis at puno ng pag-asa. Dahil hindi na ako babalik bilang empleyado mo. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Gusto kong bumalik bilang partner mo. Sa negosyo. At sa buhay, simulan natin ulit. Pero this time, tama na. Walang boss, walang empleyado. Pantay tayo. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Marco. Isang ngiting totoo, isang ngiting puno ng pag-asa. Partner, sabi niya, pinisil ang kamay ni Ellie. I like the sound of that. Makalipas ang isang buwan, ang McDonald's sa Quezon City ay mas masigla at mas abala kaysa dati.
Ang programang Meal for a Cause ay pinalawak pa. Ang mga empleyado ay masaya. Ang mga customer ay dumarami. Sa pinto, may isang bagong tarpaulin under new partnership management. Marco de la Cruz, Eliana Reyes. Sa hardin ng bahay ni Marco, magkatabing nakaupo sina Eli at Marco sa isang bench. Habang masayang pinapanood si Lolo Ben na nagdidilig ng mga halaman, "Tay, nandito na po yung paborito niyong anghel," sabi ni Marco. Lumingon si Lolo Ben. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita si Eli. Lumapit ito at niyakap siya. "Anghel ko, huwag ka nang aalis ulit ha?" "Hindi na po, Lolo Ben. Pangako," sagot ni Eli, ginantihan ang yakap ng matanda. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang sinag nito ay tumatama sa kanilang mga mukha. Isinandal ni Eli ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. "You know," bulong ni Marco, "my father was right. Ang pera, nananakaw. Pero ang kabutihan, hindi." Tumingin siya kay Eli. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. "You are my integrity, Eli. My heart and my home." At sa harap ng papalubog na araw, sa harap ng amang naging dahilan ng lahat, hinalikan niya si Eliana. Isang halik na hindi lang puno ng pag-ibig at pagnanasa, kundi puno ng pasasalamat, respeto, at isang pangakong binuo muli mula sa mga abo ng nakaraan. Isang pangakong hindi na muling masisira. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon o sa dami ng kanyang pera, kundi sa laki ng kanyang puso at sa tatag ng kanyang integridad. Ang aral na iniiwan sa atin ng paglalakbay ni Eliana at Marco ay simple lang. Ang kabutihan ay isang binhi. Kapag itinanim mo ito, kahit sa pinakamahirap na lupa, ito ay tutubo, mamumulaklak, at sa huli ay mag-aani ka ng higit pa sa iyong inaasahan, hindi lang ng tagumpay, kundi ng tunay at wagas na pag-ibig. At ang pagpapatawad, kapwa sa iba at sa ating sarili, ang siyang tunay na susi sa isang panibagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Eli at Marco. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kanilang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Paki-comment lang po sa ibaba kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Kwento ba ng LDR? O baka naman isang nakakakilig na office romance? Ipaalam nyo lang po sa amin. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, at pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, ako po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.